Philippines, My Philippines presents. Proclaiming the good developments and progress of our beloved country. Let's go. July 2025 PBBM, Digitalized PhilHealth. President Marcos Jr. announced that availing of the Philippine Health Insurance PhilHealth services is now easier for the public. With PhilHealth's ongoing digital services, President Marcos said members can now register online, access their medical records electronically, and receive digital prescriptions. President Marcos said that once prescriptions are issued, patients no longer need to return to the hospital or clinic to obtain their medications but can instead present a QR code at any PhilHealth accredited pharmacy to claim their medications conveniently. Yan ang layunin talaga nitong ating yakap program. Kaya karagdagan pa doon, marami tayong ginawa. Yung nagdagdag tayo ng mga testing, kagaya ng naipaliwanag ng ating yung mga tagapagsalita kanina, ay marami na 13 laboratory tests, 6 na cancer screening, kabilang na rin ang mammogram, liver ultrasound, low-dose chest CT scan, colonoscopy, at pati na yung gamot. Binawasan natin at dinagdagan natin ang mga gamot mula sa 54 na gamot, naging 75 na ang gamot na covered ngayon ng PhilHealth. Kaya yan ay malaking maitutulong natin sa ating mga kababayan at mas malaki na ang coverage. Kasama din dyan, ang malaking reklamo dati sa PhilHealth ay napakahaba ng mga pila at nag-aantay masyado yung mga tao para makuha nila yung kanilang claim. Ngayon, talagang pinupursige namin na mag-digitalize ang PhilHealth para hindi na kinakamay ang mga registration, ang mga konsultasyon, ngayon nagagawa na online. Hanggat lahat, yung mga registration, pwede nang online. Siyempre, kung magpapatingin ka, pupunta ka, magpapatingin ka sa doktor. Pero lahat ng record mo, online na. Kaya pagka nabigyan kayo ng prescription, ay hindi nyo kailangan kunin doon din sa ospital kung saan mo nakuha yung prescription. Kung saan ang malapit na PhilHealth accredited na pharmacy, doon na lang kayo kukuha. Meron kayong bibigyan kayo ng QR code. At yung QR code na yon, basta ipakita ninyo doon sa lugar na yon, makukuha nyo na yung gamot. Kaya kasama yung digitalization dyan. Lahat po ito ay mga natutunan nating leksyon nung nakaraang pandemya. At nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin kung ano yung pagkukulang ng ating healthcare system, kung ano yung mga kailangan patibayin, ano yung magandang nangyari. Kaya ito yung aming ginawa. At para pinalalapit natin ang healthcare system natin sa taong bayan para naman, unang-una, sila ay magpapatingin kaagad kapag sila ay may nararamdaman. At bukod pa doon, makakatulong pa tayo kung sakali man kailangan silang magpagamot, ay tinutulungan natin sila para pagpamura ng gamot, para bayaran na ng insurance, ng PhilHealth, yung mga gamot at saka yung mga ibang test at yung mga ibang serbisyo. Lahat po yan ay sa aming layunin na talagang pagandahin ang healthcare system natin dito sa Pilipinas. At sa palagay ko, dito pagpatuloy ng yakap na programa ay mararamdaman ng taong bayan na ang pamahalaan ay nandito at ginagawa ang lahat at ginagamit lahat ng kakayahan ng buong pamahalaan upang tulungan kayo, lalong-lalo na kapag kayo ay may sakit. Hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama. At sinasabi niya sa akin, alalahanin mo yung healthcare system natin. Sabi niya dahil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kapag ikaw ay may sakit, hindi mo mararamdaman ang inyong naging pagsisikat na iyong maging pagyayaman.
hindi mo may enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. Kaya't yan po ang binibigyan namin ng prioridad, ang ating mga kababayan na sila ay maging healthy, sila ay may malalapitan at may tutulong kapag sila man ay magkaroon ng karamdaman. Tulungan niyo po kami. Ang isa pang bagay na kailangan natin talagang tugunan, kailangan malaman ng tao na merong ganito. Kung minsan gumagawa kami ng programa na maganda, ngunit walang nag-a-avail dahil hindi nila alam. At kung alam man nila, hindi nila alam kung paano gagawin. Saan sila pupunta o saan sila ano yung website na pupuntahan nila, ano yung e-gov app. Kaya gagamitin po natin lahat ng pasilidad ng pamahalaan upang ipalaman sa taong bayan na may ganitong klaseng programa at ganito ang pag-avail kung ano yung pangangailangan ninyo. Gamitin po natin lahat ng pasilidad ng pamahalaan upang ipalaman sa taong bayan na may ganitong klaseng programa at ganito ang pag-avail kung ano yung pangangailangan ninyo. Kaya po, i-download nyo na po yung eGov Super App. Dahil pag na-download po ninyo, lahat po ito, halos lahat, kasi kailangan magpatingin sa doktor, pero halos lahat, yung registration hanggang sa pagkuha sa parmasya ng inyong gamot, lahat ay magagawa na online. Pagka nasa inyo na yung eGov app, para mas madali naman, hindi nyo kayo babiyahe mula sa inyong tinitirahan hanggang sa malalayong mga capital city, sa malalaking regional center, doon na lang po kayo. Kaya't ito po ay para mas madaling mag-avail lahat ng ating mga kababayan dito sa ating bagong serbisyo na ito, dito sa ating bagong programa na ito. Kaya po ay sana pagpatuloy ninyo na paramihin ang ating mga yakap program areas, at ito po ay mararamdaman po ng taong bayan at wala nang mas mahalaga sa ating lahat kung hindi ang maging healthy, maging masigla at hindi lamang para sa atin kundi pati para sa ating mga pamilya. Maraming salamat po. President Marcos encouraged the public to download the eGovPH Super App, a one-stop platform that provides access to government services anytime and anywhere. For more developments and progress, please share, like and subscribe to this channel. Let's go.